Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan, Brother Ronnie Atlo po. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang Kapaskuhan po sa ating lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Magandang buhay po dahil Kapaskuhan po ngayon. Mabiyayang buhay din po sa inyong lahat. Brother Romy po ako ng Angeles City, AVG. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maligayang Pasko din po, Brad. Maligayang Pasko din po sa inyo. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Your home. Linggo na naman po ng gabi at muli na naman po namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa bawat sarili ng isa sa atin. Sa ating pong pang-araw-araw na buhay dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, kami po ay tunay niyong pag-aari sapagkat kami po ay ginawa niyo ayon sa inyong larawan at wangis at iniingatan niyo po kami hanggang sa oras na ito. Kayo po ay lubusang marunong at makapangyarihan sa lahat. Pagkalooban po kami ng karunungang piliin namin ang inyong banal na kalooban kaysa ano pa mang bagay. Iniaalay po namin ngayon sa inyong paanan lahat ng aming minimiti sa buhay at ipagkaloob po ninyo sa amin kung ito po ay nakakabuti sa aming katawan at kaluluwa. Gamitin nawa namin ang talino at karunungang ipinagkaloob nyo sa amin upang lalong mapagbutihan ang aming sarili at ng iba hanggat maaari at may panahon pa. Kayo po ang aming sandigan at kanlungan. Kung kayo po ay wala sa aming buhay, tunay na wala kaming magagawang mabuti para sa aming sarili, sa aming kaluluwa at sa aming kapwa. Itinataas din po namin ang mga sponsors, mga volunteers, mga staff ng Radyo Maria, lalong-lalo na po ang ating direktor na si Father Raymond Cruz at sa lahat ng tagapakinig at tumatangkilik dito sa Radyo Maria. Maraming salamat po. Lahat pong ito'y aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, kasama ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Ina ng Diyos, panalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa ating panalangin. At muli po, isang paalala po ng ating himpilan na ang programa po ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. Muli po ang pagbati po sa inyo ng Merry Christmas po.
Merry Christmas. Merry and Christmas Brother po. Romy. Maligayang Pasko po sa inyo, mga kapatid. Maligaya po ang Pasko. At sa inyo po, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ano po, malapit na po tayo sa atin pong nihintay na Noche Buena, ano po. Pagkat tayo po ay atin na pong tatamasahin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan na siyang hinihintay po ng hindi lamang ng mga bata, kahit po ng mga matatanda. At sa atin pong panibagong gabi, ano po, muli po kami nag-aanyaya sa inyo na kahit na po medyo abala po tayo ngayon sa atin pong paghahanda, ano po, sa gabing ito, sapagkat ngayon po 25 na po ng Disyembre. Opo. Apo. At tayo po palagay ko sa ingay po natin ngayon hindi na po natin marinig si Kristo. Sikapin po natin, ituto po natin ang ating pakikinig po sa Radyo Maria, kapagkat ito po ang dahilan kung bakit po nagdiriwang po tayo ng Pasko, sapagkat ang ating pong mahal na ina ay nagsilang po ng isang sanggol na lalaki na pinangalan ng Jesus. Ano po? At itong ating pong himpilang Radyo Maria, ang larawan ng ating ina na patuloy pong nagsisilang ng Kristo at idinadala po sa inyong mga tahanan. Sabi nga po, Radyo Maria, bringing Christ into your home. Diyan lang po kayo habang naghahanda po ng inyong mga handa para po sa Kapaskuhan to. At dito naman po kami na maghahatid po sa inyo ng mga konting kaalaman at mga karunungan para po sa ating pong mga pag-aaral sa ating mga sarili. Na bagamat kahit na po Pasko, hindi po naman natin maiwasan ang ating pong mga sarili, dapat pa rin po nating bantayan. Ano po? Hindi lang po sa pagkain ng matataba. Ano po? Hindi maging sa mga saloobin po na atin pong patuloy na tinutuklas sa ating mga sarili. At tarito po ang ating mga kapatid. Ano po? Merry Christmas, sister. Merry Merry Christmas Christmas, po, bro. Brad. Ito na naman tayo at tayo magkakatid sa ating mga tagapakinig ng mga kaunawaan sa positibo at negatibong saloobin ng tao. Bago po tayo tuluyan dumako sa atin pong papaksain, atin pong tanawin ang atin pong pinaksaka nakaraang linggo po. Ayun po yung pagkamakatarungan po na ito po ay isang positibong saloobin nga na dito po ay yung pagiging pagkapantay-pantay natin sa lahat ng bagay at sa lahat ng may buhay. Ito nga po ito po kapag wala tayong katarungan, no? Yung kawalan ng katarungan, nakukuha po natin to kapag kulang po tayo sa kaalaman. No? Dito po tayo nalilihis ng landas. At sinasabi nga po sa atin ng banal na kasulatan na huwag tayong humatol upang huwag tayong hatulan. At yun nga po inilalagay nga po na natin, no, sana sa Kristiyanong pamamaraan yung paghahatol po natin sa pagbibigay ng katarungan natin sa ating kapwa, sa pamamagitan po ng pagtuturo natin sa kanila, hubugin po natin sila sa mabuti, no, papagbalikin loobin po natin sila sa tama pong pamamaraan. At dito nga sabi ay tayo ay pantay-pantay lamang po sa mata ng Diyos, no, kaya tayo po sana ay magkaunawaan at magkaisa upang yung pagbibigay po natin ng katarungan sa bawat isa ay maging pantay-pantay po. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa pagbabalik tanaw sa ating nakaraang tinalakay tungkol sa makatarungan. Opo. Na doon nga, pinapaksa po natin yung mga atin pong matuwid na paghatol sa lahat ng tao, bagay o sitwasyon. Nagiging po tayo, hindi po tayo nagiging hindi parehas sa mga pangyayari. At dun din po natin nakikita na kailangan po nating ipaisang tabi ang ating mga personal na o sarili kung tayo po ay lalagay sa katarungan. At yan na nga po ang isa rin sa mga paksa kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao upang ihatid ang katarungan po. Kaya ito pong Kapaskuhan, ito po ang araw ng paghahatid ng Diyos sa atin ng katarungan sa lahat. Israelita ka man o isang hintil, kamukha natin, tayo po yung mga hintil, di po tayo nabibilang sa lahi ng Israel, binigay po ang katarungan upang tayo ay magkaroon din ng karapatan sa buhay na
walang hanggan. Sa pamamagitan po ng pag-aalay ng ating Panginoon ng sakripisyo, magmula po siya sa sabsaban. Nakikita niyo po sa inyo po mga tahanan, sa ating kapaligiran ngayon, makikita po natin yung isinilang na Jesus na bata, sa sabsaban po. Mantakin niyo po yan, po. Diyos na nagkatawang tao, sa labangan, sa kainan ng hayop, Sabsaban. nilagay ng isinilang, wala silang matuluyan, Opo. Hindi sa Palasyo, comforter, Brad. Hindi sa comforter. Hindi sa aircon na, Sabsaban. sabsaban, Madayami. po. Ayan po ang pagbibigay ng katarungan ng Diyos, na sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kalwalhatian, magmula doon nanaog siya at lumagay sa pinakamababang parte ng kalagayan ng tao. Bakit po? Para po tayo bigyan ng katarungan, iparehasan lahat. Parehas. Kumbaga doon, kapag ka naalala po natin na tayo walang damit ngayon, tayo po walang pambili ng kung anumang handa, tingnan lamang po natin, alalahanin lang po natin yung sabsaban, siguro hindi naman na tayo mukhang kawawa, mararamdaman natin na tayo po hindi kawawa. Bagkos yung ahwa natin, siguro makikita natin ang mapapalitan ng tuwa kung makikita po natin yung sabsaban na nandun po yung Niño Jesus, yung batang si Jesus na isinilang sa sabsaban na anak ng Diyos. Ayan po yung ating ibig na ipahatid po sa ating pong pagbabalik tanaw doon po sa ating nakaraang tinalakay, ang pagiging makatarungan. Tayo, hindi na po natin pwedeng pag hinanakita ng Diyos. Kasi siya nga, nakita natin. Ibinaba ang sarili. Kaya kung yung mga anak-anak po natin, wala pong pambili ng regalo nga. Pag walang pambili ng kung ano man, pag po natin masyadong isipin yan, yan ay bahagi lamang ng, ito magiging paksa po natin, yan ay isang bahagi lamang ng pagkabalisa. Yan po yung ating paksa ngayon, Kaya, yan lang po kayo, habang maingay ang paghanda, sige po, pagsikapan nating paghatian itong paksa na to at ating pagsaluhan, ang pagkabalisa. Hanapin po natin ang negatibo at positibong mga kaalaman at katuruan na atin po makukuha rito na ibibigay po ng ating mahal na ina sa araw na ito, sa gabing to. Pagkabalisa, sister, paano bang i-define ito sa Ayun, yan po yung anxiety yung pagkabahala din, a feeling of worry, nervousness, or unease about what might happen. So, yun po. Nga po, pagkabalisa. Brother Romy, pag sa balisa, yung yan? Nababalisa po dahil wala yatang maiahain sa hapag Balisang balisa. Inis sa pagkain. May paraan naman. Yung pagkabalisa, ibig sabihin nito, hindi ka mapalagay, Hindi mapalagay. Totoo po yun. Kaya po sinabi ni Sister Marjorie na anxiety na sinasabi. Na yung pagkabalisa. Actually po, sa akin, sa sarili ko, naranasan ko rin po yan yung pagkabalisa na yan. Pero hindi ngayon kapaskuhan. Yung mga nakaraan pa. Naranasan ko po yan. Kasi may sitwasyon po na talagang nangyari po sa akin talaga. In my possession po, may hawak akong material or pera which is na ipinagkatiwala sa akin. So dahil sa pangangailangan, nagamit ko yung pera na yan. O ngayon, kailangan ko nang ibalik doon sa takdang araw na yun. Ayun, pagdating ng takdang araw na yun, wala pa ako ipantatakip. So doon pumasok po sa akin yung pagkabalisa. Balisa na ako kasi naghahanap po ako saan ako kukuha. May nilapitan ako, wala rin, nataon din, tipid din siya. So kung hindi ko siya may babalik, masisira ako doon sa tao. Opo. Ganun po yun, talagang balisa na ako. Hanggang sa tama nga po na kapag tayo nagkakaroon ng problema, nakaka-apekto rin pala sa kalusugan talaga natin. At that time, yun naman tiyang ko nagre-revolution na dahil sobrang tense. Opo. Tense na ako Kasi hindi ko alam saan ako kukuha. Ito na, tumawag na, nag-text na, pakukuha ko kay ganito. Sabi ko, saan pa ako kukuha? Sabi ko gano'n. Talagang naranasan ko talaga yung sobrang pagkabalisa. Hindi lang pagkabalisa, sobrang pagkabalisa. Dahil pag hindi ko po kasi naibalik yun, sisira ako sa tao. Opo. Kumbaga, wala naman ako record na gano'n. Dahil sa kagipitan na gamit yung maging pangit ang imahe natin sa ng tao. Tapos hindi ko naman sinabi sa kanya na ginamit ko yung pera. Siyempre, ayoko masira
Dahil alam kong magagalit siya sa akin pag nalaman niya na gano'n. Pero kung talagang sabi ko, talagang wala na akong magagawa, magtatapat na ako sa kanya. Sabi ko, pero at least tinulungan pa rin ako. Dahil talagang apat na panalangin na ginagawa. Sige na po, tulungan niyo po sa paisip niyo po anong gagawin ko, gano'n. May bigla siyang kling, sabi niya sa isip ko, no? Tawagan mo si ganito. Parang hindi naman gano'n eh. So tinawagan ko yung tao. Tapos nakiusap ako. O sige, punta mo ko rito. Nawala yung pagkabalisa. Napalitan ng Tuwa. Yeah. Kaya kung yung sabi nga may mga sitwasyon talaga na hindi mo maiiwasan na dadat ng ganito ng ganitong sitwasyon. Kaya itong pagkabalisa napaka po nito, naapektuhan nito yung ating pong pag-iisip. Totoo. At pati ating katawan kasi sabi ko nga po sa inyo. pag hindi ka na nakakatulog dahil depression nga po yung tiyan ko apektado. Kasi pag tense ka pala, pati yung tiyan mo Brad na-affect, pati yung ayat mo na-affect. yung acid niya nagkakaroon ng reaction. Hindi mo alam kung may hangin o gutom ka ba o busog ka pa, ganun na nagiging reaksyon. Kasi yung pinagmumulan ng pagkabalisa ng tao, unahin na natin sa material na bagay, Unang-una, dyan talaga po. Sa material na bagay, halimbawa, kung ang isang tao kulang sa tinatawag na lakas ng alaala sa Diyos, yan ang laging paano kaya? Paano kaya pagka nagkasakit ako? Saan ako kukuha ng pampagamot ko? Yan. Paano kaya? Maraming mga alalahanin. Yun ang mga ito yung mga nito pinakabuntot nitong pagkabalisa. Yung alalahanin sa buhay. Kung wala ka naman na itatabi, kahit kusin. Tapos darating pa yung mga ganong pagkakataon. Kaya maging sa natin, sa buhay natin na pangkaraniwan, makikita natin na yung pagkabalisa. Halimbawa, paano na kaya kung halimbawa walang permanenteng trabaho, di ba? Diba? Yan mga kabalisahan na andyan. Tapos may mga anak ka pa nag-aaral or meron ka pang anak na nagkagatas o kaya yung may sakit. May sakit. Yung kinakailangan niyang sustentuhan ng gamot. Yung nga lang pong pagka araw-araw. Anak mo nilalagnat o kaya na mataasan lagnat. Doon nakakaramdam na tayo ng pagkabalisa dahil hindi natin alam anong gagawin natin doon sa nararamdaman ng anak natin. Ganun. So ito bang ito bang pagkabalisa, saan natin makikita to? Ito ba yung negatibo o positibo? Meron pong positibo. Meron pareho Meron ding negatibo. So tama. Meron siyang positive, meron siyang negative. Ganun po siya. So doon sa negatibo, kapag nababalisa, nakaka-apekto sa kalusugan. Diba, negatibo yun. Doon naman sa pag-iisip. Kung biglang napatira ng ugat sa sobrang kaiisip, sa sobrang pagkabalisa, apektado pati kayo yung kalusugan na yun. Yun sa positibo naman, na pagka yung balisa ka, positibo nun, yung matututunan mo yung aral. Nasa susunod, hindi ko nagagawin. Ako rin ang gumawa ng pagkabalisa ko Baga ganun Ako yung gumawa ng batong pinukpok sa ulo. Kaya sabi ko nga, brother, sa akin Diba? Naging-aral din sa akin to, yung totoo po yun. Nagtuturo siya. Ako rin pala yung gumawa ng sarili kong pagkabalisa ako. Nagtuturo to si pagkabalisa. Hindi naman po siya totally Kumbaga ito isang saloobin natin na maaaring turuan tayo na hindi masyadong yung nga po yung positibong maging kampante sa ating mga sarili. Huwag tayong masyadong nagtitiwalang lubos sa ating sarili. Kundi kinakailangan meron tayong isang dapat na pagkatiwalaan sa ating buhay. Yung Diyos nga. Sabi nga sa buhay na pamilya, sa may bahay, di ba? Makita mo yung mga nanay, kaya mga magulang, pag wala pa yung anak. Balisa. Balisang-balisa yan. Kaya nagiging epekto, mainit ang ulo pag dumating yung anak kasi siyempre, yung kanyang pagkabalisa. Yan, instinct ng isang nanay, ng isang ina, no? Wala pa yung mga mga inakay niya sa bahay. Pero meron talagang ordinaryong pinanggagalingan ng pagkabalisa. Nangyayari mismo ito sa bahay, sa tahanan. Pag dumating siya yung disconnection notice.
Mga Diba? Sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Mga bills. Talagang nangyayari yan. At nagiging epekto nito, no? Sa tao dahil sa mga material na na mga pagkabalisa, no? Kahit kayo itong mga panahon na to, di ba? Tayo magdiriwang ng Kapaskuhan, di ba? Maraming siguro iba nakaraos sa pagkabalisa, kasi siguro meron na silang Tumanggap na ng bonus eh. Oo, nabayaran na lahat. Pero Diba? pupuntahan natin yung mga salat sa buhay talaga, no? Sa bagay, sa panahon ng Kapaskuhan, kung ikaw talaga isang Kristiyano, no? Pag Pasko, kahit mahirap ka pa, yung joy, di ba? Nandyan pa rin. Nandyan talaga. Opo, Nandyan pa rin. buhay. Naniniwala ako dyan na kahit na ano ka pa man, hindi ka mawawalan ng grasya sa panahon to ng Kapaskuhan. Di po ba? Kasi yan nga po yung diwa ng Kapaskuhan talaga, no? So tinatalakay lang po natin itong pagkabalisa para magkaroon po tayo ng isang kaalaman, karunungan sa parting to ng paksa nating pagkabalisa. Kasi ito po napapaloob po to sa ebanghelyo ng ating Panginoon, yung pagkabalisa. Kung paano po itong magdudulot sa atin ng kabanalan, atin pong tatahakin yan, atin pong palalawakin yan. Bigyang daan po muna natin ang paalala ng ating impilan. Bro, wait. Tapos na po yung Noche Buena kasi 25 na. 25 ng gabi. Di ba nag-Noche Buena tayo 24 ng gabi? 25 yun. Kanina pa lang gusto. Hindi. Hindi, pero okay lang. Hindi mga... Wala namang nito pa. Di ba kasi okay lang. celebrate 25 na pa rin ng gabi. 24 ng gabi, Brad. Yung Noche Buena. Pero okay lang. Wala naman tayong bilang ito yung Noche Buena. Wala pa naman po. Kasi yung mga lang. Oo, mga paghahanda. Balisa sa paghahanda. Pero okay lang. Sige. Reminder lang. Kasi 25 ng gabi natin i-air to eh. Kasi iba, hindi naman nakapaghanda ng ano. 25 yung pa rin nila. Pasok pa rin naman po. Sasalong-salong. Pasok pa ba? Opo, mahalaga yung spiritual. Nagbabalik po ang tunay na buhay Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Sa atin pong pagdako naman sa spiritualidad ng ating tinatalakay, mga minamahal mga taga-subaybay, paano ba nagdudulot sa atin ng kabanalan tong pagkabalisa? Kasi binabanggit ng ating Panginoon sa kanyang ebanghelyo ayon kay San Mateo na kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa ng dahil sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakanin o sa inyong katawan, kung ano ang inyong dadamitin. Hindi ba ang buhay ay mahalaga pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Sino sa inyo ang sa kanyang pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang sandali sa haba ng kanyang buhay? Napakagandang pananalita po ng ating Panginoon para tayo maturuan tungkol sa pagkabalisa. At idagdag ko lang po, Brad, meron din po sa sulat sa mga Filipos, sabi po doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Isa din po yun. Ba? Tungkol sa pagkabalisa, So, kung ano man pong ating nararanasan, sa panahon natin ngayon, dumating ang Kapaskuhan, wala po tayong anuman, huwag po tayong mabalisa. Yan po yung tinuturo ng ating Panginoon. Kung ano man po ang nararanasan nating mga kahirapan, nararanasan po nating kasalatan sa buhay, ialay po natin lahat sa Kanya yan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ama namin. Opo. Bigyan mo kami ngayon, di ba, Brad? Yan isang panalangin hindi talaga sinungaling. Oo. Dahil sabi nga gano'n ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, hindi kayo nagkakaroon kasi hindi pa kayo humihingi. Minsan kasi tayo, gusto natin, sa atin manggaling lahat Hindi natin naisip na meron tayong isang ama na naghihintay lang na humingi tayo para tayo ibigyan. Brad, bago pa man natin iniisip yung ating kakailanganin, alam niya na kung anong ating pangangailangan. Di ba? Kasi meron akong naalalang nabasa yata, kung ang mga ibon sa parang hindi nag-aalala sa kanilang kakainin, kayo pa kayong mga tao na minamahal ng Diyos, sabi niya, di ba?
Eh sabi nga niya doon sa Ebanghelyong isa, di ba? Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Hubato kayo at kayo bubuksan. Sapagkat ang humihingi ay tatanggap, ang humahanap ay makatatagpo, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Yan ang Ebanghelyo eh. Kung kayo sa kabila ng inyong kasamaan ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit na nagbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya. Napakagandang pananalita po ng ating Panginoon. Ano po? Kung tayo nga, di ba, yung bilang isang tao na masama, may kasalanan, nakapagbibigay ng mabuting bagay sa ating mga anak, di ba? Ano pa kaya siya? Kaya lang nga, yung pagkukulang nga natin, yung dahil sa mga kahirapan, minsan, nakapagmamalaki tayo sa Diyos, hindi tayo lumalapit. Mas ang gusto lang natin, tayo yung gumawa ng paraan, no? Ganun lang, no? Pero lahat naman ng ating tinatamasa ay nagmumula sa Diyos. Lahat ng kasaganaan nagmumula sa Diyos. Biyayang binibigay ng Diyos. Nakakalimot lang talaga tayong mga tao. Hindi kadalasan kasi ang tao, sa sobrang alala na lang. Sobrang abala. Alala. Oo. Nag-aalala. Sa pag-aalala niya sa buhay niya. Na kasi ang tao kasi may sarili siyang gustong mangyari sa buhay niya, pangarap, sabi nga nila, di ba? Na gusto niya ganito, ganyan. Eh kaya lang siyempre hindi naman lahat pwedeng mangyari sa gusto mo, no? Eh doon ang tao nagkakaroon na ng pag-aalala sa buhay niya. Yung kanyang tiwala napunta na sa tiwala sa sarili. Nawala na sa tiwala niya sa Diyos. Yun ang nagiging bunga ng pagtitiwala sa sarili. Tayo napupunta sa tinatawag na pagkabalisa. Pagka tayo sa sarili na lang natin umaasa. Kaya itong pagbibigay ng pag-asa ng ating Panginoon, no, sa kanyang Ebanghelyo, huwag kayong mabalisa. Yun ang sabi niya, no? Humingi kayo. Paano kaya? Kaya sabi nga, yung paghingi, paano? Yung paghingi ng may kababaan ng loob. No? At hindi naman agad-agad ibibigay. Ay, bigyan mo nga ako. Hindi naman pa pwedeng gano'n. Di ba? Kaya nga meron pang Ebanghelyo ang Panginoon doon sa yung babaeng yung paulit-ulit na pumupunta sa kanya. Balakit na hukom. Oo. May balakit na hukom. Balakit na hukom. Yung talinhaga ng Panginoon na pinupuntahan siya, yung hukom pinupuntahan ng balong babae. Opo. Sabing, bigyan mo ako ng katarungan tungkol sa kaaway ko at sa kasano ko. Sa kakabalik-balik ng babae. Binigay niyang katarungan kasi laging pinasasakit ang ulo niya. Minsan kinukulit siya lagi. Oo. At saka yun ang mga mapagpumilit na kaibigan, yung sa hating gabi dumating, humihingi ng tinapay doon sa kaibigan niya kasi may dumating siyang bisita. Opo. Ay, sabi nung hindi siya pinagbuksan dahil sa pagiging magkaibigan, kundi dahil sa kakulitan niya, kaya siya binigyan ng tinapay, no? So yun din yung gustong mangyari ng Ebanghelyo, no? Sabi nga ang ating amang nasa langit, bilang tayong mga anak, siyempre naghahanap din ng yan, sabing kumbaga sa paglalambing, di ba? Sa atin. Hindi yung humingi ka para kang humingi na humingi ikaw pa yung nagmamataas. Oo. Siyempre, lagyan mo ng konting pakiusap, di ba? Parang ganun yan eh. Kaya nga siya amay. Hindi naman siya yung kumpare mo lang na pupuntahan mo, kaya kaibigan mo lang na hihingi ka na, pare, pahingi ng ganito. Siyempre, lagyan mo ng, pare, pwede pang makahingi ng konting mo dyan. Yung ganun eh. Pare, please lang. Kaya pag hindi nakakarating sa atin yung mga hinihingi natin, huwag tayo magdadamdam. Hindi karaniwan nga ganito nangyayari, no? Nawawala na ng tiwala sa Diyos, no? O, pinabayaan na. Humihina yung pananampalataya. Pumapasok na yung pagkamaramdamin, Brad. Oo. Pinapaksa natin nung nakaraan. Ay sabi pa nila, meron pa nagsasabi, dami kong hiniling sa Diyos, wala mang dumating. Wala mang dumating. Ano bang hiniling mo sa Diyos? Gusto ko kasi yumaman. Kaya siguro hindi pa binibigay sa'yo ng Diyos yan. Kasi mapapariwara ka. Pero kapag ang puso ang nagsalita, Brad, sa Panginoon, ibinibigay ng Diyos. Kasi, pero kung ang bibig mo lang,
Di ba? Kasi ang hinahanap din naman ng Diyos, yung makabubuti sa'yo. Meron kasing, kumbaga may kanya-kanya antas tayo sa buhay na pwedeng yun lang ibigay ng Diyos sa atin eh. Kumbaga, yung mga tao kasi, merong mga tao naman na hindi pwedeng pahawakin ng labis-labis na material. Bagay, di ba? Kasi mapapariwara lang. Meron namang kailangan siyang pahawakin kasi dapat siyang tumulong. Opo. Hindi po ba? Tama. Opo. May mga ganun nga ako nakikita. Mayroon din po kung ganun mga na-oobserbahan. Nakikita ko rin may mga taong talagang binibigay niya ng sobra-sobra. Kasi hindi dahil para sa kanya. Yun ang kinakasangkapan niya para tumulong. Para ipahatid yung tulong niya sa mga dapat na tulungan. Meron namang hindi pare-pareho tayong tao, pero kung hiling tayo ng na hindi binibigay sa atin yan, siguro yun ay hindi para sa atin kasi makasasama sa atin. Kaya huwag po tayong mag-alala kung ano po yung ating mga nararanasan sa buhay. Ating bigyan daan yung pagbabahagi ni Bro Jimmy po. Bro Jimmy. Ayun, pagkabalisa. Ang pagkabalisa ay isang negatibong damdamin na punong-puno ng pagkaligalig ng isipan. Di mapalagay ang sarili sa pag-aalala, marahil siguro may mabigat na problema o kaya may nagawang mabigat na kasalanan. Ito ay di ka nais-nais na emosyon o gali na kadalasan ay may kasamang kaba at pinangungunahan ng takot na pinalalagay na may masamang mangyayari sa hinaharap. Kapag hinayaan natin ang ating isip at damdamin ay pumasok sa mga alalahanin, ang pisikal at katawan natin ay maaaring maapektuhan ng mga sakit tulad halimbawa ng sakit sa puso, hirap sa paghinga, high blood at cancer. Habang maaga pa sana ay pagsanayin nating tuklasin ang kasagutan sa nararamdamang pagkabalisa. Ang pagkabalisa ay kahalintulad din ng isang taong walang kapayapaan sa sarili. Di marunong magtiwala sa kanino man, lahat ay pinaghihinalaan. Ang taong walang kapanatagan sa sarili ay kawalan din ng tiwala sa Diyos. Alalahanin sana natin na tanging sa Diyos lamang tayo magkakamit ng tunay na kapayapaan. Magagawa lamang natin na iwaksi ang pag-aalala kung tayo ay lalapit sa Diyos. Di ba't mas nakakabalisa ang mapawalay sa Diyos at nakakatakot na maparusahan sa dagat-dagatang apoy. Salamat po Bro Jimmy at ito naman po ang kay Sis Merly. Ang taong balisa, magulo ang isip, walang prioridad. Hindi nagsisikap matutunan at sundin ang kalooban ng Diyos. Nalilibang sa makalupang gawain at hangarin, wala sa kanila ang panloob na kapayapaan. Subalit ang taong may malinis at mabuting budhi ay di natatakot sa ano paman. Pinagsisikapan niyang matutuhan at sundin ang kalooban ng Diyos. Sa ganyang tao ibinibigay ng Diyos ang kanyang kapayapaan. Kahit na sa mga material na bagay, kapag mataas ang diwa, di iral ang pagkabalisa sapagkat pinapatnubayan at pinagkakatiwalaan niya lahat sa Diyos. Ayun po. Maraming salamat po Bro and Sis. Maraming salamat po. Ating pong tatalakayin po yung mga sinabi ng ating mga kapatid. Bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating impilan. Merry Christmas! There's a feeling in the air as the city streets are turned into a winter wonderland. All the trees are shining bright. You can hear the sleigh bells ringing as the snow begins to fall. It's a wonderful, unbelievable, such a beautiful time to spend with you. So incredible, all the loving we share. Oh, it's phenomenal.
they're playing in the snow. Ooh, it's the season full of joy, and the time we'll get together is filled with happiness and love. It's a wonderful, unbelievable, such a beautiful time to spend with you. So incredible, all the loving we share. Oh, it's phenomenal, emotional, this unmissable feeling that we have. It's so predictable, Christmas time is here. You can feel it open up your heart, bringing magic all around the world for you to see and make believe this special time is here. Don't you know that it's Christmas time? It's a wonderful, unbelievable, such a beautiful time to spend with you. So incredible, all the loving we share. Oh, it's phenomenal, emotional, this unmissable feeling that we have. So predictable, Christmas time is here. Oh, Nagbabalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay at nakikinig sa impila ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Now, kamukha po nung binanggit ni Sister Merly sa kanyang pagbabahagi, ano po, yung isang tao na sa pagkabalisa, sabi niya, wala siyang prioridad. Ibig sabihin, wala siyang priority. Pag sinabing tao, walang priority, Brad, ano sa tingin mo yan? Walang direksyon. Wala. Opo. Ha? Walang direksyon yung kanyang buhay, yung kanyang pag-iisip. Pag-iisip, magulo. Magulo. So, yan po yan, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ano po? Sa pagpasok po ng panibagong taon, sana naman magkaroon po tayo ng kalinawan dito po sa ating tinatalakay na to, ano po? Na pagkabalisa. Wala pong prioridad. Ayon po sa pagbabahagi ng isa nating kapatid. Napakaganda po, no? Wala siyang priority. Totoo po yan. Kasi pagbalisa ka, yung isip mo, bulag eh. Bulag spiritual yung isip ng tao. At pag bulag ka, ano mangyayari sa'yo? Wala kang makikita, ano po? Mangangapa ka. Hindi ka makakapag-desisyon ng maayos. Wala kang silbi. Wala kang hindi ka maaaring makatulong, ano po? Kakapa-kapa, sabi nga. Eh, huwag naman po tayong maging ganyan, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, no? Gawin po natin ang ating buhay, maging kapaki-pakinabang. Huwag po tayong patalo dun sa mga pag-aalala lang sa mga bagay-bagay. Kung tayo man po, nakakaranas po ngayon ng mga, kahit na ganitong mga panahon, ano po, nakakaranas po tayo ng mga kahirapan sa buhay, mga pagkukulang, ano po, kakulangan. Tatagan po natin yung ating panindigan sa ating pong pananampalataya. Sabi nga po, yung mata po ng ating kaluluwa, yan po yung isip eh. Yan po yung nagiging pinakailaw po ng ating pagkatao. Kaya huwag po natin hayaan na bulagin po tayo ng pagkabalisa. Kasi kung tayo po ay nagiging bulag dahil po sa ganyang klase ng alalahanin sa ating buhay, marami pong dapat tayong tulungan. Unang-una na po, kung tayo po ay isang magulang, ano po, at may nandiyan po yung mga anak natin, kawawa naman po sila kung tayo pong mismo na dapat na maging tanglaw nila, madilim ang kinalalagyan, paano pa po sila? Ano po, ibig sabihin, sa atin po nila dapat makita yung liwanag ng pag-asa. Sa kabila ng mga nangyayari po sa atin,
Sa kabila po ng halos hindi natin na halos kaya ng pasanin yung mga kahirapan po natin, kailangan ipakita po natin sa kanila na tayo ay patuloy na humahakbang sa paglalakbay ng buhay, sa kahirapan ng buhay. Ano po? Para maging ano po tayo, maging inspirasyon po tayo ng mga anak po natin. Kasi kung sa atin pong kalalagayan ngayon, makikita nila yung pagiging mahina natin. Sabi, yun ang kakapitan po ng mga anak po natin o ng ating mga kaibigan sa atin. Yung pagiging mahina po natin. Sabi nga po, ang sino mang taong nabubuhay sa kahinaan ng iba, nagiging mahina na rin. So, ang natuturo po natin, pagiging isang kahinaan na po. Hindi na po tayo nagiging kasangkapan para po ang isang tao, malagay po natin sa kaliwanagan. Lalo tigit po yung mga mahal natin sa buhay na nakatingin po sa atin. Lalo tigit po tayo mga magulang nga na tayo dapat na siyang maging huwaran sa katatagan, sa mga pagdidesisyon na may katatagan nga po. Yun po ang ating sinasabi, ano po. Hindi kayang gibain ang anumang pagkabalisa. Yun, sabi nga po, wala po tayong magagawang anuman kung ang Diyos po ay wala. Kaya ito po yung paalala po ng ating Panginoon, ano po, na lagi po nating alalahanin. Sa halip na mag-alala po tayo, lakasan po natin yung lakas ng alaala. Yan po yung katapat ng yung alalahanin Pag-aalala, yung alaala, yung lakas ng alaala sa Diyos. Power of memory. Power. Sa Diyos, ano po. Yun ang gamitin natin. Sa halip na mag-alala tayo, alaala sa Diyos ang gamitin natin. Para tayo po patuloy na nagkakaroon po ng pag-asa. Kasi pagka ang isipan po kasi binalot na po ng pagkabalisa yan, yung pag-asa nawawala na po. Nawawala na po yung pag-asa natin sa Diyos. Parang lumalagay na po tayo rin sa sarili na lang po natin. Minsan nawala na yung natin, yung pananampalataya. Mahirap mawala na yung pananampalataya natin na meron Diyos. Lalo na pong lumala yun. Ano po? Kaya yan po yung ating inihiling sa ating mga tagapakinig, ano po, sa lahat na sa ngalan po ng ating Panginoong Hesukristo na isinilang sa araw na ito, sa ating pong pagdiriwang ng Kapaskuhan, ano po, alalahanin po natin lahat ng mga ibanghelyong iniwan po niya. Para magkaroon po tayo ng kapanatagan sa ating mga isip, puso at kalooban. At maging ano po tayo, maging yung mga inaakay po natin, lalo tigit yung mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay na nakatingin po sa atin para tayo po maging halimbawa nila, ma-influensyahan po natin sila sa lakas po ng ating pananampalataya. At mailagay po natin sa kanila, maibigay rin po natin sa kanila yung kapayapaan ng isip, puso at kalooban nila. Sabi nga po ng ating Panginoon, kapayapaan ang aking iniiwan sa inyo. Kapayapaan ko ang aking ipinagkakaloob sa inyo. Ang ipinagkakaloob ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng daigdig. Huwag sanang maligalig ang inyong puso, huwag sanang mangamba. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ano man po mga kahirapan natin, manalangin lang po tayo ng manalangin at isuko natin sa Diyos ang lahat ng mga alalahanin natin para yung pong kapayapaan pumasok po sa atin. Apo, Brother Romy. Yan po yung ating pinapaksa, mga minamahal na taga-subaybay, ano po, tungkol po sa pagkabalisa. Hindi po napaka-simpleng bagay ito na tayo po ay nababalisa. Karaniwan po, yung iba, nagkakasakit literal sa pagkabalisa. May malalaking ano na yun, malalaking alalahanin niyo. Minsan, nababalisa sila, may papatay sa kanila. Ayun ang mahirap na ano po, yung may pagbabanta sa buhay. Napakarami po nitong pagkabalisa na to, ano po. Yung iba kasi may pagbabanta sa buhay, siyempre hindi ka pa mababalisa. O kaya, nakaamba yung mawalan ka ng trabaho, negosyo mo, babagsak. Oo. Nakaamba ka na, basta maraming nakaambang yung mga kabalisahan. Ano po. Hindi naman po pera lang yan ang magiging solusyon dyan, kundi kapayapaan ng isip, puso at kalooban. So, ang ano lang po namin sa inyo, ang amin po lang may tatagubilin, manalangin na lang po tayo ng Santo Rosario.
Yan ang bibigay ng katatagan po. Opo. Oo. Sa atin pong paglapit sa Diyos, sama po natin palagi ang Mama Mary, si Mama Mary sa ating pong paghiling, sa pamamagitan po ng Santo Rosario. Sabi nga po sa Santo Rosario, habang tayo po yung nananalangin yan, kasama po natin si Mama Mary humahakbang sa harap ng Diyos para tayo ay samahan sa ating panalangin. Walang imposible po na tayo ng isang bagay ay dumating sa atin kung tayo po ay magdadasal. Yan po ang pangako sa atin, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Kumato kayo at kayo'y bubuksan. Yan po yung diwa ng ating pinapaksa. Kaya huwag sana kayong mabalisa at magsabing ano ang aming kakanin, sabi ng ating Panginoon. Ano ang aming iinumin? Ano ang aming daramtin? Nababatid na inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng bagay na ito. Yan, sabi ng ating Panginoon. Hanapin niyo muna ang kaharian ng langit o ng Diyos at ang kanyang kabanalan at lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Ito ay may kanya ring suliraning haharapin. Sapat na sa bawat araw ang sariling hilahil. Yun po yung, Oo. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Hanapin niyo muna. Kaya siguro, kaya siguro hindi dumarating, di ba? Hindi pa natin hinahanap ang kaharian ng langit. Ang problema po, saan ba natin hahanapin ang kaharian ng langit? Ito po yan, mag-aral po tayo. Mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Binibigay ng Panginoon. Paano nating mahahanap yung kaharian ng langit. May ebanghelyo ang Panginoon, sabi niya, wala rito ang kaharian ng langit. Tantuin ninyo na ang kaharian ng langit ay nasa inyo. Sa puso. Nasa atin pala. So hanapin muna natin, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ang kaharian ng langit sa atin at ang lahat ng bagay ay idaragdag. At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mistisismo, paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa. Gawin din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Pagkabalisa, at inyo na pong makikita at mapapakinggan. At sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod na programa dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria. Maraming salamat po. Maligayang Pasko po sa inyo lahat, mga ginong tagapakinig. Maligayang Pasko po. At sa kabuuan po ng programang Mistisismo, kami po ay muling nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ito po sa programang ang Mistisismo sa himpilan po ng ating mahal na ina, Radyo Maria, Bring Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. At sumayin niyo rin. Merry Christmas po.